Yung gold is a gold di ba? Pero ako masasabi ko, ang brighter ng future natin kasi unang-una nagpapasalamat ako dun sa mga naniwala sa side ng FEU na mapuno namin yung ganyang karaming tao na sumusuporta sa amin. Pangalawa dun sa mga bata na kasama ko sa hardcourt na yung family nila naniniwala na yung anak nila grabe yung kakayahan na ipapakita. Kaya siguro kung nandito kami sa side namin ngayon na pangalawa, ang pinakamaganda naman na kwento nun, hindi kami titigil hanggang di namin nakukuha yung bintong gusto namin. Take to the Lakes, 24 points with 21 attacks, 3 blocks. So ingat, pinapos nga kayo na makuha yung goal, yun na makuha yung goal. Pero how positive are you na itong para sa next season na siyempre makuha ulit yung corona para magpapal corona sa mga Siguro una-una sobrang proud sa lahat na part ng team. And laking bagay talaga tong final sa amin kasi halos lahat sa amin sobra kalahati, puro rookies eh. So good thing kasi yun na maaga pa lang may experience na agad sa ganitong laruan. So yun talaga pagtrabahuan namin. Yun, pahinga tapos trabaho ulit. And Nicole, you have 2 points and 12 excellent sections. So, yun na nagsuklaman ka sa offense itong game 3. So, aling mga matutunan mo dito para next season maging much stronger kang first on the team? Sa akin, grabe grabe yung pasalamat ko ngayon sa experience kasi. Kasi di namin nakalang na napadala namin sa finals ulit yung FEU. Ayan, yung siguro, malaking lang sa akin ito, aral para sa next year preparation. Ayan na. Coach, first finals na ito na FEU in 6 years. Gano'n ka may confidence booster ka na to ready to the next seasons na yung nasabi nyo? Hindi kayo iinit ko hanggang makuha niyo yung goal nyo, which is yung gold medal na. Siguro talagang gano'n naman talaga eh. Kung hindi mo nakuha yung gusto mo, kung kuha kami before na sinasabi natin, siguro mas doblado nun yung gagawin ngayon. Yung mga plan siguro, mag-plans ulit kami ng coaches, players, tapos let's see what happen sa mga susunod na mga buwan bago mag-season ulit. Coach, ka-proud ka naman dito kay Nico na yun na kahit strong offensively, ginagawa pa rin kahit sa depensa or off the court ka, makatulog pa rin siya. Kay Miko, syempre, lagi ko sinasabi dyan, yung pag nagkamali ka kasi, wala namang ibang pupuntahan yun kundi yung pagbangon mo, di ba? Kung ano man yung nangyari nung nakaraan na laro, ngayon, ganito nangyari sa atin. Yakapin natin. Yun lang naman din yun. Ang pinaka talagang importante, buhay tayo para makabawi kami. I'm sure si Miko, hindi naman titigil yan para makuha niya ulit yung gusto niya mangyari. To the players, for the past 2 games, medyo dikit yung first set na nakuha ng inyo. Pero nabigla pa kayo na gano'n kalaki yung naging lamaw nila sa umpisa na. Siguro hindi naman na nabigla pero doon din kasi kami sa part ng team na dapat una pa lang kumakayod na para kasi doon kami nahirapan pag lumalamang yung kalaban talaga sobrang hirap maghabol kahit nahabol namin tapos na feel short pa din sa uli. So doon talaga dapat una pa lang hindi na lumayo yung score. Ayun, siguro. Trabaho naman po namin at ginawa din namin yung best namin para makuha talaga yung gusto namin. Pero it's a good experience para sa amin, lalo na sa akin. Drinks and Miko, paano ay patitibay na naging experience yun para sa susunod na season? Sa akin, sobra. Talaga, parang alam ko na next season parang ready na ako agad sa ganitong situation ba ng game na finals, ganito pala talaga. Sobrang iba sa elimination. So talagang makakatulong talaga to sa akin na i-ready ko yung sarili ko pag dadating kami ulit sa point na lalaban ulit kami ng finals. Ayun na sa akin, good experience sa akin to at preparation para sa next year. At least next year, alam ko na kung paano i-handle yung pressure sa ganun kadaming crowd.
Yung coach, nabanggit nyo nga po kanina yung dami ng suporta. Gaano kalaki pong bagay para sa men's volleyball? And sa inyo po personally over the years na padami na nanonood. 15,000 po halos yung sumuporta ngayon. Maraming salamat kasi nakikita tayo ngayon sa men's na laruan. So, napakalaking bagay kasi na nakikita yung ganyang level ng competition. Kaya sana huwag kayong magsawa. And last na lang dun sa mga, ako personal, sinasabi ko sa mga manonood, sana maintindihan nyo na hindi tumitigil yung bawat isa sa amin sa trabaho. Coaches, players, ngayon kung ano man po yung nakikita nyo inside ng hardcourt, nararatel yung player, nag-error yung player, nagkakamali sila, yun ay dahil mga tao yan. May puso, may isip na alam nyo yung grabing pressure, grabing lahat na nakasampa sa kanila. Kung ano man yung pagkakamali na nagagawa namin dyan, kung may nasasabi kami hindi maganda, nakikita nyo na mali-mali, minsan yung nangyayari sa mga bawat isa, humihingi kami ng pasensya. Pero sana, wag naman yung para bumaba yung moral ng isang tao, sirain natin sa social media. Kasi hindi nyo nakikita kung anong oras kami gumigising sa umaga. Halos hindi na kami mag-almusal para lang mag-ensayo. Halos hindi na rin kami makapasok dahil sa sobrang sama ng pakiramdam mo dahil ubos na ubos ka na sa ensayo. Papasok ka. Kaya sana kung ano lang yung nakikita nyo yung pagkakamali namin, huwag nyo naman sana kaming husgahan doon sa mga bagay na yan. Muli, maraming salamat po sa inyo. Sa DN Steel, kay Miss Donna, sa FAU Community, Tambayers, maraming salamat po sa inyo. Even sa inyo mga kasama. Sa lahat ng tao nandito sa kwarto na to, maraming salamat sa buong season na pagsasama natin. Sana mag-gitaw tayo sa video. Maraming salamat. On that note, still a great season for Dev in Lamano. Thank you. Maraming salamat.